Alam nyo ba, mayroong isang parang secret code na nakatago sa paligid natin, isang mathematical pattern na kumukonekta sa lahat, mula sa pag-ikot ng isang shell hanggang sa paglaki ng mga halaman. Tara, sabay nating alamin ang hiwaga sa likod ng The Fibonacci Sequence. Okay, tingnan nyo to. Isang sunflower, isang pine cone, at isang seashell. Ano kaya ang posibleng koneksyon nilang tatlo? Mukhang wala, di ba? Pero maniwala kayo, may isang sekretong numero na nag-uugnay sa kanilang lahat. At yan ang aalamin natin ngayon. So saan ba nagsimula ang lahat ng ito? Well, ang kwento ng code na to ay hindi galing sa isang high-tech na laboratorio, kundi sa isang simpleng tanong, tungkol sa mga kuneho. Dito ipinanganak ang isa sa pinakasikat na pattern sa buong mundo ng matematika. At ang nagtanong niyan, walang iba kundi si Leonardo of Pisa o mas kilala sa palayaw niya ang Fibonacci. Noong 1202, inilabas niya ang librong Liber Abaci. Grabe ang naging epekto nito kasi dito niya ipinakilala sa buong Europa yung Hindu-Arabic numeral system na ginagamit natin ngayon. Oo, yung 1, 2, 3 at pati na yung game-changing concept ng zero. Sa loob ng librong yun, may isang thought experiment. Tanong niya, ilang pares ng kuneho ang kayang mabuo mula sa iisang pares lang sa loob ng isang taon? Simple lang yung rules. May isang pares ka ng kuneho. After 1 month, nanganganak sila ng isang pares. Tapos yung mga anak nila pag adult na, manganganak na rin. At dahil sa tanong na yun, may nabuong pattern. Ganito yun kasimple. Magsimula tayo sa 0 at 1. Para makuha yung susunod na numero, i-add mo lang yung dalawang nauna. So, 0 plus 1, ang sagot ay 1. Tapos 1 plus 1 equals 2. Sunod, 1 plus 2 equals 3. Tapos 2 plus 3 equals 5. Ganyan lang siya, paulit-ulit. At ang resulta? Itong napakagandang listahan ng mga numero. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. At tuloy-tuloy pa yan. Ito na mismo ang tinatawag nating Fibonacci sequence. Yan ang sagot sa problema tungkol sa mga kuneho, pero simula pa lang yan ng mas malaking hiwaka. Okay, so bakit ba big deal tong mga numerong to? Kasi hindi lang ito basta listahan ng mga numero. Ito ay isang code na kung titingnan mong mabuti, makikita mo kahit saan, lalo na sa kalikasan. Ang isa sa mga pinakamadaling makitang ebidensya, mga bulaklak. Pansinin niyo, yung bilang ng petals nila, madalas Fibonacci number. Ang lilies may 3 petals, buttercups 5, delphiniums 8, at yung mga daisies aabot pa ng 34, 55 o kahit 89. Nagkakataon lang ba to? Parang hindi. Hindi lang sa petals tingnan niyo yung mga pine cone o yung gitna ng sunflower. Mapapansin niyo may mga spirals, di ba? Ang nakakamangha, pag binilang mo yung spirals na pa-clockwise, tapos binilang mo rin yung pa-counterclockwise, yung dalawang bilang na makukuha mo ay halos laging magkatabing numero sa Fibonacci sequence. Halimbawa, 8 at 13. Grabe, di ba? Parang may built-in calculator ang kalikasan. At may napakagandang scientific reason para dito. Itong pattern na to, na may technical name na phyllotaxis, ito pala yung pinaka-efficient na paraan para ayusin ng kalikasan ang mga bagay. Tinitiyak nito na bawat dahon, bawat buto ay makakakuha ng pinakamagandang pwesto para sa sikat ng araw at espasyo. Walang nasasayang. Pero teka, hindi pa dyan natatapos ang kwento. Kasi sa loob mismo ng Fibonacci sequence, meron pang mas malalim na sekretong nakatago. Isang sekreto na may kinalaman sa universal na konsepto ng kaganahan. Gawin natin tong mabilis na experiment. Kumuha tayo ng kahit anong numero sa sequence, tapos i-divide natin sa numerong nasa likod niya. For example, 5 divided by 3, mga 1.666. 8 divided by 5, 1.6. Pansinin nyo, habang lumalaki yung mga numero na ginagamit natin, yung sagot ay papalapit ng papalapit sa isang very specific, very special na numero. At ang numerong yan ay 1.61803 at marami pang kasunod. Isang irrational number. Ibig sabihin, hindi ito nauulit at walang katapusan. At may sarili itong pangalan. Ito ang dinatawag na golden ratio na nire-represent ng Greek letter na phi. Kilala rin ito bilang divine proportion. Sinasabi na itaro yung ratio na pag ginamit sa sining or arkitektura, lumilikha ng mga bagay na basta ang sarap tingnan, aesthetically pleasing sa mata. Pero eto ang isang fun fact. Madalas nating naririnig na yung Nautilus shell daw yung perfectong example ng golden spiral. Actually,
Hindi pala. Habang napakaganda ng spiral niya, yung ratio ng paglaki nito ay nasa 1.33 lang, hindi eksaktong 1.618. Malapit pero hindi perfect. Isang paalala lang na sa science, importante ang precision. So, nakita na natin ang code na to sa kalikasan. Pero, ang nakakagulat, hindi lang pala doon. Naimpluwensyahan din ito ang mga gawa ng tao, ang ating sining, musika at kultura. Tingnan nyo to, musika. Isang piano keyboard. Sa isang octave, mayroong 13 keys. 8 doon ay puti, 5 ang itim. At yung mga itim na keys, nakadrupo pa sa tig-2 at tig-3. Pansinin nyo yung mga numero, 2, 3, 5, 8, 13. Lahat yan, Fibonacci numbers, nakatago sa plain sight. At kumalat pa yan. Ginamit daw yung golden ratio sa paggawa ng mga sikat na Stradivarius violins para sa perfectong tunog. Ginamit din yan ng mga composer tulad ni Debussy sa pag-structure ng kanilang musika. At syempre, makikita rin daw ang ratio na to sa mga sinaunang gusali tulad ng Parthenon at maging sa proportions ng Mona Lisa. Para siyang universal blueprint ng kagandahan. At dito nagtatapos ang ating mabilis na pagsilip sa code na to. Ngayong alam nyo na ang sikreto ng Fibonacci sequence at ng golden ratio, ang tanong ko sa inyo ay, saan nyo naman kaya ito susunod na makikita? Baka sa susunod na lumabas kayo, subukan nyo magbilang ng petals o tingnan ng mga spirals sa paligid. Baka magulat kayo sa matutuklasan nyo.